Okay. So, good evening po muli mga kapatid sa araw na ito at patuloy ating pinupuri ang ating Panginoon sa pagtutuloy po ng ating pong discipleship training, no, as we continue ating pong lesson. Sana po ba tayo sa ating pong pag-aaral mga kapatid? So, we have 4 modules that we need to complete in this discipleship training. Yung ating pong module 1 is all about pursuing Christ. At ang mga lessons po na nakapaloob dyan, yung the gospel, repentance and faith, assurance of salvation, abiding in the word part 1 and part 2, tapos prayer. Sa ating pong module 2, loving God, is all about attributes of God part 1 and part 2, delighting in God, obeying Jesus, overcoming temptation, walking by the Spirit. Ito pong dalawang module na ito, napaka-importante sa ating walk with the Lord, no? How we need to pursue and follow the Lord and how important it is for us to love the Lord. No, kaya napaka-importante po 'yan na dapat nating matutunan bilang mga tagapagsunod ng ating Panginoon. Now on module 3, ang ating pong topic is all about cultivating godliness. At ating mga lessons na kapaloob po dyan sa topic na yan is practicing the one another's, committing to the local church, the use of time, money and possessions, humility, and forgiveness. No, it means to say when we talk about godliness, it is something that we need to cultivate. Hindi ito magiging normal lang na kusang mangyayari sa ating buhay, but when we are called to cultivate godliness, kailangan natin po itong mga lessons na ito, no, na ating pong pinag-aaralan dito sa module 3. Now, yung module 4 is all about making disciples. At ang mga nakakapaloob dyan is all about fasting, spiritual gifts, evangelism, the cause of discipleship, disciples, making disciples, saka catching of all vision. So almost we are almost done in our discipleship training. No, I hope that we are able to complete this. No, that we are able to distribute yung ating pong mga certificate as we will be as we end this discipleship training. Okay, now, as what we have said in Module 1, yung all about pursuing Christ, natutunan po natin itong mga lessons na ito, yung the gospel, how important it is for us to know the gospel, ano bang ibig sabihin ng ebanghelyo. Also, we learn about repentance and faith. At the same time, kailangan tayong magkaroon po ng assurance of salvation, how we need to abide in the word of the Lord, part 1 and part 2, tsaka how important it is we need to know about prayer. Sa ating pong module 2, loving God, natutunan natin yung mga character of the Lord, yung attributes of God, part 1 and part 2, and then how we need to delight in God, how we are called by the Lord to obey Jesus, and at the same time, we learn how to overcome temptation and then walking by the Spirit. Yung ating module 3, where we are, natapos na po natin yung practicing the one another. So many commandments from the Lord, how we are called to obey those commandments that called us to practice, no, yung mga commandment, being fellow believers in the Lord. Also, we learn about committing to the local church. How is it really to commit to the local church? Tapos natutunan din natin how we need to be good stewards of our time. Now we are learning in our lesson is all about money and possessions. So ito po yung module 3, then lesson 16, money and possessions sa itong manual. So ano bang po ba yung mga natutunan natin so far, no, as we started this lesson about money and possession? Ano yung mga katotohanan, biblical truths that we learned from the previous lessons about wealth and possession? Natutunan natin last time sa Luke chapter 19 verse 1 to 10, no? Sa unang question ng ating pong manual, that is all about Zacchaeus and how he found salvation when he was able to meet the Lord Jesus Christ, no, noong mga panahon na yon. At nung nakita natin from this passage, mga kapatid, how the Lord Jesus Christ saw Zacchaeus' life, something that made him to say, today salvation has come to this house, no? Yung para bang, di ba, when Jesus Christ went to his house, no, and there is something na nakita ang Panginoong Jesucristo sa buhay ni Zacchaeus, kaya nasabi niya itong sinabi niya na today salvation has come to this house. Ano ba yung external na evidence
that there is salvation that has come upon the life of Zacchaeus. Nakita natin yung katotohanan, mga kapatid, from these verses sa Luke 19:1-10. Kasi Zacchaeus was going to use his money and possessions to relieve the sufferings of the poor and pay back anyone that he had defrauded. Was a clear sign of his salvation. No? Sorry for that. It should be a sign of his salvation. So dito natin makikita na from this passage that when Zacchaeus was going to use, no, nung gagamitin na niya yung kanyang money and possession para maibsan yung mga suffering ng mga mahihirap at bayaran kung sino man yung kanyang mga na loko no mga panahon na yon, no, na willing siya na to give more than what he had taken from them, is a clear sign, no. Ito ay tunay lamang na palatandaan that there is this conversion na nangyari sa buhay ni Zacchaeus, no? At there was an outward observable evidence of Zacchaeus' salvation when he used money to prove his true conversion. So nakita natin dito na when it comes to money and possession, ito yung outward observable na nakita ng ating Panginoon, why He said that today salvation has come to this house. Noong mga panahon na si Zacchaeus ay chief tax collector, no, he was after only money and possessions, no. Kaya nga he was able to accumulate ng maraming mga kayamanan at medyo umunlad ang kanyang buhay dahil hindi po maganda yung kanyang ginagawa, no. But then after nung nakita niya ang Panginoon at na-meet niya ang Panginoon, no, at that particular time, and when Jesus Christ went to his house, nakita natin dito that there is something that had happened sa buhay ni Zacchaeus na nagkaroon po ng pagbabago sa kanyang pananaw on how he handles money and possession. Noong mga unang panahon na hindi pa siya nasa Panginoon, no, hindi pa niya nakilala si Jesus, no, mahal na mahal niya yung kanyang pera at yung kanyang ari-arian. But then nung nakilala niya ang Panginoon Kristo, dito he's not after anymore about money and possession, no. Now he is willing to give it to the poor and even to pay back yung mga tao na kanyang naloko noong mga panahon na yon when it comes to paying taxes, no. Kaya dito makikita natin that there is an outward observable evidence of Zacchaeus' salvation regarding his view on money and possession. Okay? So, dito naman sa susunod nating question, yung question number 2 sa Luke 18, ito naman yung kabaliktaran ni Zacchaeus. Ito yung istorya naman wherein a rich young ruler came to the Lord Jesus Christ. Diba? Natatandaan natin itong passage na ito at tinanong niya ang Panginoon, what is something that he need to do for him to earn eternal life, no? At makita natin dito na this man was so rich. Alam natin napakayaman itong taong ito. So alam natin, sabi ng Panginoon, obey the commandments. Sinabi nung taong ito, anong commandments, no? Yun nga, yung sinasabi natin, yung part of some of the 10 commandments ay binigay ng Panginoon. Sinabi nitong taong ito na since he was young, no, nung kahit siya na bata pa, nasunod na niya itong mga commandment na ito. Pero sabi ng Panginoon, mayroon pang kulang. And what is that? No? Sell your possession, sabi ng Panginoon si Kristo, and follow me. So dito makikita natin, ang sinabi ng Panginoon dito sa rich young ruler ay i-give up niya yung kanyang mga wealth, no, and give it to the poor, sell all his possession, and to follow the Lord, no. But then he did not obey Jesus' commandment. Hindi niya sinunod yung utos ng ating Panginoon because he was so rich, no. He cannot really sabing natin i-give up yung kanyang mga kayamanan in exchange of the Lord Jesus Christ. And because of this, alam natin naman that he was not converted, no. Kabalaktaran nung nakita natin kay Zacchaeus. So the rich ruler, yung kanyang unwillingness to worship Christ and not to give up his wealth was the outward evidence naman and proof that he was not saved. No, makikita natin dito na although meron din outward evidence si Zacchaeus nung he is willing to give up yung kanyang mga money and possessions in exchange of Christ, ito namang rich ruler, nakita natin yung unwillingness niya na i-give up yung kanyang mga ari-arian. He is also unwilling to worship the Lord, no?
And that is an outward evidence. Ito ay nagpapatunay, mga kapatid, na talagang hindi siya po na-convert o he was not really saved. Kaya nga nakita natin doon that he went out from the Lord so sad because he cannot really give up his possessions and wealth, no? Kaya nga sabi ng Panginoon Kristo, natatandaan nito dito sa passage, it is easy for a rich, for a camel to enter the eye of the needle than a rich man to enter the kingdom of God. Okay, so it's not about riches, no? Walang masama po sa kayamanan, but then if we are not able to give up those things in exchange of God, no, in exchange of Jesus Christ, then I believe we will not able to, even our wealth, no, even yung ating kayamanan cannot really save us, no, and allow us to enter the kingdom of God, no. And I believe this is something that we can learn from the life of this rich young ruler. Okay, now also natapos natin last time itong question number 3 sa Luke chapter 3, 9 to 14. Ito po yung makikita natin dito na we're in 3 particular groups na nakikinig kay Lord, na in-address niya itong particular groups. Sino itong mga groups na ito? Yung mga tax collector, tsaka yung multitudes of people, tsaka yung mga soldiers in this passage. Meron nung although sabi nga ng Panginoon, Jesus Christ warned them of the day that is coming, no, the day of judgment. That's why nagtanong itong mga multitudes ng mga tao, pati yung mga tax collector, all soldiers, nung narinig nila ito sa Panginoon, kaya sinabi ng Panginoon na what is something that they need to do to escape judgment, no? Dahil nandun yung warning ni Lord na sabi nga natin that there is the day of judgment. So tinanong nila si Lord, bawat group na ito, ng ano yung kailangan nilang gawin, no? And then makita natin dito, iisa lang yung sagot ng Panginoon sa tatlong grupo na ito. Kung matatandaan niyo when we tackle this passage, Jesus said that they must bring forth fruits in keeping with repentance in order to escape judgment. Kaya ang sabi ng Panginoon sa mga taong ito na nagtanong sa kanya, yung multitude of people, yung tax collector, saka yung soldiers, na ano ka lang dapat gawin? Sabi doon, kailangan nilang magkaroon ng fruit of repentance, no? Yung they will able to keep that fruit of with repentance, sabi nga na, para ma-escape nila yung judgment that is to come. So dito natin makita yung instruction of the Lord Jesus Christ about the fruit they must bring forth. At ano yung fruit na yon na dapat nilang magkaroon sila, yung what is that fruit that they must bring forth in their lives. And that is what the Lord Jesus Christ, na makita natin dito, isa yung sinabi niya, yung fruit na yon that will keep repentance is that, sinabi ng Panginoon that the way they use their money and possessions was the fruit in keeping with repentance, no? Ito yung sinasabi niya, the way they view or how they will handle or use itong money and possession was something na napaka-importante po, no, sinasabi ng Panginoon, so that they may able to escape judgment. Alam natin, mga kapatid, that even in our time today, no, napakaraming tao po that that there's the love of money, no, na makikita natin in our time, na sometimes sabi nga natin it will always create problem in the lives of people, no, especially in when it comes to the kingdom of God, no? Kaya nga napapaalahanan tayo ng ating Panginoon that sabi nga natin that we should always seek the kingdom first, no? Seek first the kingdom of God and the righteousness of the Lord, and all these things will be added unto us, no? So dapat kailangan natin nandun yung ating pong priority is about the kingdom of God, not to accumulate so much money and possession, no? It's because alam natin itong mga taong ito na makita na, especially the tax collectors, no, how they view money and how they will use those money and possession is really important, sabi nga natin, when it comes to how they are able to escape the coming judgment, no? Kaya nga napaka-importante po 'yon. Kaya nga kung lalo na in our time today, no, that we are on the last day wherein we are
waiting for the coming of the Lord, no? Alam natin po na sabi nga sa Bible, sabi ni Paul that in the latter times and the end times there will people will be lovers of money, no? They are loving more wealth, no? At makikita nga natin dito na we are now living in that time na napakarami po, they are seeking money and possessions more than, sabi nga natin, seeking God in their lives, no? Kaya nga napaka-importante po ito na in our lives bilang mga disciples of the Lord, no, wag tayo magkaroon po ng magkaroon tayo ng heart for the love of money, because love of money is the root of all kinds of evil, sabi nga natin. So dapat lang maging kontento tayo sa mga tinatanggap natin sa Panginoon, especially on how we use our money and possessions, no? Kaya napaka-importante po yung we need to be good stewards of the resources that God has entrusted to us, no? Hindi po natin ito pag-aari, yung anuman po yung meron tayo, mga ari-arian na pinagkatiwala sa ating ng Panginoon, gamitin daw natin ito ng maayos, no? So that we are able to become good stewards of those resources na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Okay? Napag-aralan din natin sa Matthew 25:14 to 30 last time. It's all about yung, sabi nga natin, yung the parable of the talents, no? Wherein a master in-entrust niya yung kanyang mga ari-arian sa mga tatlong servants niya, no? At siya umalis. Yung isa binigyan niya ng limang gifts, and then binigyan niya rin ng 2 gifts yung isa, and then 1, no? Makita natin doon, and makikita natin dito itong tatlong different slaves na ito symbolizes us being Christians, no? Na kung i-relate natin yung story na ito, itong parable na ito, para tayo ay mga servants of the Lord, no? Na pinagkatiwalaan niya ng iba't ibang mga resources, ang iba't ibang mga bagay na pag-aari ng ating Panginoon Diyos. At alam natin na tayo, sabi nga natin, no, na iba-iba yung ating mga bagay na tinanggap sa ating Panginoon. Some of us may be given 5 talents, some of us may be 2, some of us may be 1 or anything. But God expects us to use them properly, no? Yung the way we have been asked by the Lord how to utilize them. So itong mga slaves na ito, ginamit na nila yung mga pag-aari ng kanilang masters, pati yung money and possessions sa pinagkatiwala sa kanila no kanilang masters, no? At dito nagsasabi nito, mga kapatid, that in our lives, kung i-apply natin yung parable na yan sa ating buhay, this tells us that all of us also, na all that we have is not ours. Na kagaya nitong mga servants na ito na pinagkatiwalaan lang ng pag-aari ng kanilang master, ganun din naman tayo, mga kapatid. Ang tinuturo dito ng ating Panginoon Jesucristo is that na lahat ng mga bagay na meron sa atin o mga money and possessions that we have is not ours, but it is the possession of the Lord. Ito lamang ay pinagkatiwala sa atin upang gamitin daw natin ito sa mga bagay na itinakda ng ating Panginoon, that we are simply to use God's money and possession in the way He wanted us to use it, not the way we want it to be used. So, pag kinagamit daw natin yung mga money and possessions na ipinagkatiwala sa ating ng Panginoon, gagamitin daw natin ito na ayon sa kalooban at layunin at pamamaraan at kagustuhan ng ating Panginoon. Hindi sa pamamaraan natin, hindi sa ating sariling kagustuhan, kung paano natin gagamitin itong mga resources na ito ng ating Panginoon. Napaka-importante po yun, mga kapatid, na kapag tayo po mga disciples of the Lord, nakikita natin ang ating buhay, lahat ng meron tayo ay pag-aari ng Panginoon. Yan po, napakaganda yon para mailagay natin sa tama yung ating buhay, yung ating puso, yung ating pananaw, sa mga bagay na meron tayo. Kasi napaka-importante na malaman natin at maintindihan natin na lahat ng ito ay hindi sa atin, kundi ito'y pinagkatiwalaan lang sa atin ng Panginoon. At natutunan din natin from this passage that the Master will also come soon, no? Nang dumating yung master, nagkaroon ng accountability yung tatlong servants, nag-account sila kung paano nila ginamit
yung mga ari-arian ng kanilang master, no? Yung 5, dumoble, naging 10, yung 2, naging 4. But then yung isa, hindi niya ginamit, tinago lang niya yon. Hindi siya naging good stewards nung pinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. No, kaya yung isa na yon kinuha pa ng Panginoon at ibinigay doon sa marunong utilize ng mga resources na yan. Ganun din naman sa atin mga kapatid, no? Na in due time when the Lord will come, i-account natin sa Panginoon lahat-lahat po nung pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Lalo tigit sa lahat yung mga money and possessions na ibinigay niya sa atin mga kapatid. I-account natin kung paano ba natin ginamit ito, saan ba natin ginamit yun. Napaka-importante kung yun ba ay ay ginamit natin ayon sa pamamaraan at kagustuhan ng ating Panginoon. 'Di ba? Sabi nga ng Panginoon, yung gusto nating marinig yung the way na kinommend ng ating Panginoon ng kanilang master itong mga servants na ito, no? Na naging faithful sila sa mga maliliit na bagay, na kung saan naging faithful sila sa mga naging katiwala ng mga bagay na pinagkatiwala sa kanilang mga Panginoon ng Panginoon. Kaya nga po, they will also sabi ng Panginoon, they are now willing to be given, no? Sabi nga natin that God can give now greater things to them because they had been faithful sa mga maliliit na bagay, at dahil naging faithful sila sa mga maliliit na bagay, they can also now be entrusted with so much more, no? Kaya I hope and I pray, sabi nga natin, maging faithful tayo mga kapatid in utilizing yung mga bagay na pinagkatiwala sa ng ating Panginoon Diyos. Okay? Now, dito natin makita natin, no, yun nga, yung the master settles accounts with the slaves. He requires them to answer for how they have used his money. It will be the same with us. Sabi nga din to sa ating pong lesson, we will have to give an account as to how we have used God's money and possessions when Christ will return back. Okay, so pagdating ng ating Panginoon, mag-account po ang bawat isa sa atin kung paano natin ginamit yung mga money and possession ng ating Panginoon Diyos sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? Now, tuloy po natin yung ating pong lesson. This is where we will pick up doon sa ating pong natapos last time. Nasa question number 5 na po tayo ng ating pong manual. Ang sabi po ito, basahin daw natin yung Matthew chapter 6, verses 19 to 21. Ayon daw sa ating Panginoong Jesucristo, why shouldn't we store up for ourselves treasures on earth? Bakit daw dapat hindi tayo mag-ipon ng mga treasures on earth, no? Bakit daw kailangan nating hindi mag-store up or mag-save ng sa ating mga sarili na mga treasures on earth, no? Ano kaya ang dahilan na sinasabi dito sa verse na ito? Okay, so tingnan natin po. Sabi dito, do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Okay, so dito kung mapansin natin mga kapatid, what kind of treasure that we are storing up for ourselves mga kapatid? Itong treasure dito is hindi po necessarily na wealth or riches or possession yan. It can be only one, okay? Na it can only be one, no? Ano ba yung pag sinabi nating treasure, ano ba yung treasure mo sa buhay mo, okay? So kung ang treasure mo ay money, then that will be your treasure, no? Kung ang treasure mo naman ay mga magagandang bagay, then that will be your treasure, no? Kaya but then sabi dito, when we talk about treasures mga kapatid, ang sabi ng Panginoon sa Kristo, we should not store up for ourselves treasure on earth. Ibig sabihin, ang treasures na dapat daw nating i-store up ay hindi yung mga treasures na nandito sa lupa. Ano man yung nakikita natin dito sa lupa mga kapatid, can become our treasures, no? Mga material wealth, no? Yung mga
mga bagay dito sa lupa, no? It can be that we are busy storing up for ourselves, no? Nagiging busy tayo na accumulate or magkaroon tayo ng mga bagay na ganoon, no? Especially yung mga bagay dito sa lupa. Kaya nga sabi ng Panginoon, wag daw ubusin natin ang oras, panahon natin, ang ating buhay na doon lang iikot yung ating buhay to store up sa ating sarili ng mga material na makikita dito sa lupa, no? Because sabi dito, lahat daw ditong mga treasures na ito on earth can be easily destroyed, no? That pwedeng manakaw, pwedeng masira, no? At pwede ring ano pwedeng mangyari, sabi it can be destroyed, no? Kaya nga kunyari kung ang inubos mo ang buhay at panahon mo sa sa anumang mga bagay na material, no, bahay at lupa, no, although lupa hindi naman talaga siya nasisira, but then kung when we talk about money, no, nag-accumulate ka ng napakaraming money pero pwede namang manakaw yan, pwedeng masunog, no, so pwedeng ano mangyari, pwede kang ma-hold up na on that instant pwedeng mawala sa iyo kagad yon, no. So it means to say ganun ka madaling masira o madaling mawala yung mga material na bagay na ganyan, no? But then sabi ng Panginoon, mas maganda raw na mag-store up tayo sa ating sarili ng mga treasures in heaven na hindi pwedeng masira, hindi pwedeng manakaw, hindi pwedeng sabi nga natin na may mangyari dun sa mga bagay na iyon. Kaya nga ang sabi dito ng Panginoon, no, where your treasure is, kung saan daw ang ating treasure, doon daw lagi ang ating pong puso. Pag sinabi nating puso dito, doon mo gugugulin ang buong buhay mo. Kung yun yung magiging treasure mo, doon mo lagi talaga ibibigay yung buong-buo mong sarili para magkaroon ka ng mga bagay na yon, no? Kaya nga ang napaka-importanting malamanan natin sa ating mga sarili, ano bang tinetreasure mo sa buhay mo, no? For example, if you are treasuring in your life everything about Jesus Christ or everything about the Lord, no? So dun yung heart natin will always be there, no? Pero paano naman kung ang heart mo is always after money or yung heart mo is ang tinetreasure mo is all about riches and everything in this world. So your heart will always be on that particular treasure, no? Kaya nga napaka-importante kung ano raw yung treasure natin, nandun lagi yung heart natin, dun uubos yung oras natin, yung ating buhay sa mga bagay na yon. Kaya kung ang buhay natin is after material wealth, so yung ating pong buhay doon pong iikot yon, no? But come to think kung ang ating namang pong treasure is all about godliness, holiness, no? Everything about heaven and everything about the Lord. So napakaganda, no? Na sabi nga natin yung mga bagay na yon walang pwedeng nakawin, no? Hindi kahit si Satanas hindi pwedeng nakawin sa atin, no? It's because sabi nga natin when we put our mind and our heart on everything above, no, in heaven, yung mga magagandang bagay, mga noble things, no, yung mga godly things, no. So it means to say kapag ganun yung ating treasure, it is something that cannot be destroyed, something that cannot be stolen unto us, no. Hindi pwedeng mawala or manakaw sa atin. No? Kaya nga yun yung mga bagay na dapat bigyan natin ng more emphasis sa ating buhay, yung priority sa mga bagay na wino-work out natin sa ating buhay. So dito balikan natin yung ating question. According to Jesus, why shouldn't we store up for ourselves treasure on earth? Ang sagot po dyan, because treasures we store up on earth won't last. Yung lahat ng mga bagay na inaasam natin sa buhay, wino-workout ninyo, mahabang taon mo, ginugol yon, tapos nagkaroon ka, pero sa isang iglap, pwede mawala lang lamang yon. Ibig sabihin, ang haba mong pinagtrabahuhan yon, no, inubos mo yung panahon mo doon, but then it can be easily, sabi natin, destroyed or it will really won't last. Okay? Yung talagang ang ibig sabihin ng Panginoon, ituon daw natin ang ating puso, ang ating buhay, ang ating mga gustong gawin sa ating buhay is yung mga bagay na talagang magkakaroon ng eternal that it will last forever, no?
that it will not be stolen, na hindi talaga pwede siyang masira. Kasi yung mga treasures na yan here on earth can 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 easily be destroyed, and it can be easily, sabi nga natin, mawala. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, huwag daw tayo mag-store up ng mga treasures dito sa lupa kasi it won't really last. Okay? At alam naman natin na talagang totoo 'yan, mga kapatid, kasi nga even kapag namatay tayo, even though na sabi nga doon sa Bible, no, even though you gain the whole world, nagkaroon ka ng pera at bahay at lupa, no? But then yung soul mo naman, yung buhay mo hindi mo prepare, no? Pag ikaw ay lumisan, no? Even yung kayamanan mo hindi mo pwedeng gamitin para for you to be in heaven, no? Ibig sabihin maiiwan lang 'yan, no? Sabi nga natin, ang mahalaga po, sabi nga natin, is yung our heart, yung ating pong sabi nga natin, yung ating pong eternal state, no? Napaka-importante. Sabi nga natin na yung ating pong ginugugol na oras dito sa lupa has something to do with our eternal state, no? Where we will be when Jesus Christ will come. Kaya nga, kung ating buhay na ginugol dito sa lupa ay we are always after treasures in heaven, then I believe it is something that will really merong kinalaman po ito sa ating pong magiging buhay, no, when the Lord Jesus Christ will come, and then we will be taken by the Lord, no. Kaya nga napaka-importante po itong mga bagay na ating pong ginagawa dito sa lupa, mga kapatid, especially in how do we view itong mga material wealth here on earth. Okay? Now imagine, sabi nga dito, as we will sabi dito, imagine you are living in the end, no? Sabi nga natin, you are living in the end of the civil war. So nagkaroon po ito sa ating pong manual, sabi doon, i-imagine daw natin na tayo ay namumuhay at the end of a civil war, no? Para bang nasa civil war tayo at magtatapos na yung civil war, and are living in the south even though you are in the northerner, no? Naninirahan ka sa south even though na tayo daw ay nasa northern part. So you plan to move home as soon as the war is over. No, para bang nandito ka sa south at taga norte ka, so ang balak mo is that after ng war, na kapag natapos yung war, you will move home, no? You will now move yourself home, no, where you are. So while in the south, no, ikaw ay nasa south, no? Sabi to, you have accumulated lots of Confederate currency. So nung nandoon ka sa South, no, nagkaroon ka ng maraming pera, no, nagkaroon ka ng naka-accumulate ka ng mga iba't ibang mga currency. However, you know for a fact that the North is going to win the war and the end is imminent. Okay? So what you will do with your Confederate money, no? For example, kung nagkaroon ka ng mga ari-arian na sa South, no, but then alam mo naman na mananalo yung North sa gera, no, and the end, at malapis nang matapos yung gera, no. So what would you do with your Confederate money? Anong gagawin daw natin doon sa money na yan, no, that you accumulate in South, and why we will do it? So would it be smart or stupid to store up Confederate money? How does that apply to our lives? No, paano ba natin gagawin yon, yung mga bagay na ganoon? Okay? So, ang sabi po dito, you would cash in your Confederate currency for US currency and keep only enough Confederate currency to meet your short-term needs. It will be extremely stupid to store up Confederate money knowing you couldn't use it shortly. We too should store up as much as our treasure in heaven, where they will reap eternal dividends and keep just as much as we need for our current needs. So, ibig sabihin, in our lives, mga kapatid, ang ititira lang natin sa ating buhay, no, we know that we are not really living here on earth, no. We know na ang ating pong citizenship and place is in heaven. So while we are, kagaya nung story na ito, while we are here on earth, we need not only to, yung para bang wag nating i-push yung ating sarili sa mga bagay dito sa lupa, because alam natin, mga kapatid, na kapag pumunta na tayo sa kalangitan, hindi mo yan madadala, no? It will not reap eternal dividends or eternal things in our lives, no? It's because
kahit mamagain mo ang itong mundong ito, hindi mo yan madadala when we go back to where we should be, no, in the place of the Lord. Kaya nga sabi dito, ang maganda daw nating gawin, we should store up as much as our treasures in heaven. Because doon tayo dapat kapag nag-iipon tayo ng mga bagay, we should store up things in heaven, no? Because doon naman tayo pupunta, no? At itong mga ite-treasure natin should be something that will reap eternal things or eternal dividends na magagamit natin sa kalangitan when we will be there, at ikikip lang natin dito sa lupa yung mga bagay na kailangan lang natin para sa mga bagay dito sa lupa, no? Kaya nga tama yun sa ating buhay, no, na dapat maging kontento lang tayo sa ating pong mga pangailangan dito, yung talagang enough lang, no? Hindi yung kailangan tayong merong maging marangya tayo ng lahat ng bagay na meron, should always be na meron tayong lahat ng mga bagay di sa lupa. Kasi nga hindi naman natin, it will not really reap eternal dividend when we will go back where we should be, no? Dahil maiiwan lang din po yan lahat, mga kapatid, and we cannot use them in heaven. Kaya nga ang dapat na meron tayo, maging mayaman tayo sa mga bagay na pangkalangitan, para pagdating natin doon, it will reap eternal things and rewards in us, no? Kasi sabi nga natin, napaka-importante po 'yon. Kaya yung kinikip lang natin dito sa ating buhay dito sa mundo ay yung mga sapat lang sa ating pangangailangan hanggang tayo ay makarating o doon sa lugar na ating pupuntahan. Kaya hindi tayo dapat maraming sobra-sobra na meron tayo dito sa lupa. It's because sabi nga natin, hindi natin madadala yon, no? We cannot really even use that. Itong yung lahat ng mga meron tayo, or not even we can bring them with us when the Lord will take us in heaven. So kailangan natin po maging, sabi nga natin, good stewards ng mga meron tayo, no? Especially in spending things, no? And also, how do we view ourselves, no, sa mga bagay na yan dito sa lupa? Na kaya nga dapat wag tayo maging entangled, no, na doon natin uubusin yung ating pong lakas para magkaroon ng mga bagay dito sa lupa. Is because sabi nga natin, mas mahalaga na maging mayaman tayo sa lahat ng mga bagay na pangkalangitan, dahil sabi natin, yun po yung sa ating pong ito yung ating lugar kung saan tayo magiging panghabang buhay, no? We are just temporary here on earth, mga kapatid. Kaya nga hindi tayo magte-treasure ng napakaraming mga bagay dito sa lupa, is because sabi nga natin, we cannot reap eternal dividends out of them, at hindi natin po ito madadala when the Lord Jesus Christ will come. Okay? So I hope this will put our lives, no, in the right track. Where should we be, no, is in terms of money and possession, in terms of things here on earth. Okay? So what does Jesus command us to do in verse 20? Doon sa verse na yon, ang sinabi niya, store up for ourselves treasures in heaven. So instead of storing up ourselves ng mga treasures dito sa lupa na alam natin na walang kinalaman sa ating pong pupuntahan, I think the more we need to store up ourselves treasures in heaven, na yung mga bagay na magiging magre-reap sa atin ng eternal reward, no, when we will be there in the presence of the Lord, no? Especially yun, pagtulong sa kapwa, di ba? Kapag ganun lagi umiikot ang buhay natin, yung sa pagtulong sa kapwa, no, yung sa mga pagtupad sa mga kalooban ng Panginoon, no, doon lang iikot yung buhay mo, yung hindi tayo after so much things in this earth, simpleng buhay pero mayaman sa Panginoon, di ba? These are the things that we need to store up ourselves in yung in heaven, that will reap eternal reward kapag tayo po ay nasa presensya na ng ating Panginoon. So, dapat po yun yung ginagawa natin, no? Hindi lang yung mag-i-store tayo, nag-iipon lang for ng mga kayamanan dito sa lupa, na alam natin po na walang magiging saysay, na that it will not last
forever, but sabi nga natin, it will not reap eternal reward here on ever. Na masasayang lang po yan, mga bagay na yan, mga kapatid. At sayang yung mga ginugol natin na panahon na to the point na ang nakakalungkot dyan is that yung kung hindi ka naman talaga makakasama ng ating Panginoon sa kanyang presensya, no? Yun po yung nakakalungkot kasi nakakalungkot po na makita yung mga tao ngayon sa panahon natin na ang binibigyan nila ng pansin is not yung eternal things, no? But yung heavenly things, but they are so entangled ng mga bagay dito sa lupa, mga kapatid. Busy in their businesses, busy making money, busy working out for material things, no? Na alam natin nakakalungkot, mga kapatid. And so sad kapag dating ng Panginoon, alam natin, mga kapatid, that these people will not really reap things, no, na ikabubuti ng kanilang mga buhay kasi ginugol nila yung kanilang mga buhay at panahon sa mga bagay na walang kabuluhan na hindi nila madadala, o not even yung kanilang kaluluwa can make it up in heaven. Kaya nga sabi ng Panginoon, no, maging mayaman daw tayo seeking the kingdom of God and seeking the righteousness of Christ. And all these things will be added unto us, no? Parang bonus na lang ito ibibigay sa iyo ng Panginoon, yung pera, yung mga bagay. Pero hindi ka doon umiikot ang buhay mo, but umiikot ang buhay natin in seeking the kingdom of God and seeking the righteousness of God in our lives, no? And yun po yung doon natin ginugulo yung ating buhay. At kapag nagiging ganun daw, although mayaman na tayo sa pangkalangitan when we do that, pero gano'n naman din ng Panginoon na i-provide niya rin yung mga bagay na kailangan mo dito sa lupa. Until such time, habang nandito ka sa lupa, sabi doon, and all these things will be added unto you, no? The Lord will provide for all those things, no? It is the Lord will provide, hindi ikaw ang nagtatrabaho, hindi ikaw yung mag-iipon, no? Pero ang pinag-iipunan mo, itinutuon mo yung buhay, yung maging mayaman ka sa patungkol sa kalangitan ng Diyos, at saka yung seeking the righteousness of God, no? And that will be something that we need to treasure always habang nandito sa lupa, mga kapatid. Okay? So what significance does this little praise for yourselves in verse 20 have? Ano ba yung significance o kahalagahan ng word na for yourselves dito sa verse 20? Its significance is that when we invest our wealth in the kingdom of God, we are actually promoting our own best interest. Tama po yun, no? Kapag tayo po ay investing our wealth, nag-i-invest tayo in heaven, not on earth, we are actually promoting our own best interest. Kasi alam natin, mga kapatid, na magiging maayos ang ating buhay, no? Na alam natin na ang ating buhay ay will be eternal, no, in the presence of the Lord. Kesa naman yung kung paano mo ginugol yung sarili mo, no, sa pag-accumulate ng mga bagay dito sa lupa naman, na actually you are not really promoting, hindi mo talaga pinopromote yung best interest mo. Kasi nga kung doon umikot ang buhay mo, hindi mo pinipare yung sarili sa pagdating ni Lord, no? Not even yung kayamanan mo, hindi mo pwedeng ipangsuhol yan o ipangbili yung kaligtasan mo, because it will be too late for you, no? Sabi nga natin. So it means to say, when our wealth is in the kingdom of God, yung po yung we are actually really promoting our own best interest, no? Yun po yung alam natin magiging magandang kahinatnan po nung mga bagay na yan, no? Hindi tayo magsisisi. Kaysa naman yung mga panahon na talagang pagdating ni Lord, marami, alam ko makikita natin na napakaraming tao will will be so sorry na naging dun umikot ang kanilang mga buhay, na although naging mayaman sila, marami silang mga ari-arian, but then paano naman kung hindi sila makakasama ng ating Panginoon pagdating ng ating Panginoon Diyos, no? Nakakalungkot po 'yon. So I believe napaka-importante po yung salitang for yourselves. Kasi when we talk about for yourselves, ikaw yun eh. Paano mo gugugulin yung sarili mo sa mga bagay dito sa lupa will always have something, will reap eternal value. It's because when you invest, sabi nga natin, sa mga wealth in the kingdom of God,
alam natin po, yun yung pinaka-best interest na kailangan natin pong gawin sa ating buhay that will reap eternal reward in due time pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? So according to Jesus Christ, tapusin na po natin to para sa susunod. Tapos na itong lesson natin. Okay? So sandali na lang naman po ito. So according to Jesus Christ, we cannot take our wealth with us. Tama yon. Because magkaroon ka man ng lahat ng bagay dito sa lupa, mga kapatid, no? Ilang bahay, ilang kotse, gaano man kalaki ang pera mo. Pagdating ni Lord, hindi mo yan madadala, mga kapatid. We cannot take our wealth with us, but we can send it on ahead. Hindi man natin madadala yan, but we can invest yung mga ari-arian natin kapag ini-invest mo yan sa pagtulong sa kapwa, no, yung sa mga magagandang mga bagay, para ka rin nag-i-invest sa kalangitan, mga kapatid eh. No? Although hindi mo siya madadala, but then when you invest those things in a godly way or mga godly means, no, sa mga nangangailangan, when you are sharing all those things, yung po yan para ka ring babangko sa kalangitan na nag-e-earn ng interest po yun, mga kapatid, in the presence of the Lord. Okay? It will reap reward talaga, mga kapatid. Yun po yung pag-i-invest. Sabi nga natin, ginagamit mo yung mga resources na meron ka para mag-invest sa kalangitan. When you use those money and possessions here on earth in promoting, no, yung mga godly things, no, yung when you are promoting the kingdom of God in this earth. So anything we try to hang on to here will be lost, but all that we put into God's hands will be ours for eternity, no? Tama 'yun, no, yung para bang nakita natin yung si Zacchaeus, no, he was willing to give up everything in exchange of the Lord, no? And I believe it will really reap him eternal reward, no? But then kapag naman mag-iahang tayo sa mga bagay na dito sa lupa, ito po ay talagang mawawala lamang sa ating mga buhay, no? Instead that we just put it into the hands of the Lord. Kapag naman ito'y gagamitin natin sa pagtupad sa kalooban ng Panginoon, sabi doon, it will be ours for eternity. So it will reap interest, no, in heaven, sabi nga natin. So if we give instead of keeping, if we invest in the eternal instead of it, of it in the pagdating sa mga temporal, we store up treasures in heaven that will never stop paying dividends, no? Kaya yung po yung parang system here na tinuturo ng ating Panginoon na maging mayaman daw tayo sa kalangitan. And how do we do that? Ginagamit natin yung mga resources, mga wealth natin and possessions here on earth sa mga magagandang makabuluhan na bagay, at kapag ito'y ginagamit natin sa mga magagandang bagay, no, ito raw po ay nag-earn ng eternal reward in heaven, no. Somehow we are investing in the kingdom of God when we are doing that here on earth. Okay, kaysa naman yung ina-accumulate mo lang, tinatago mo lang yung kayamanan mo, hindi mo ginagamit yon, no, that will not really reap. But at the same time, it will be lost forever then. It's because sabi nga natin, hindi natin madadala po yan lahat ng mga bagay na yan, no? Naging mayaman ka nga sa lupa pero poor ka sa kalangitan, no? Ang maganda naman, naging sapat lang tayo di sa lupa, but we are, sabi natin, naging milyonaryo tayo sa kalangitan, no? Because we ganun naging mayaman tayo sa mata ng Diyos, sa paggawa, sa pagtupad, sa kalooban ng Panginoon, na even we use yung mga resources natin sa pagganap sa mga magandang bagay, ginagamit natin yun sa pagtupad sa kalooban ng Panginoon at sa pagtulong sa mga taong nangangailangan. Okay? So whatever treasure we store up on earth, mga kapatid, will be left behind when we leave. Maiiwan lang po yan, mga kapatid. Whatever treasure we store up in heaven will be waiting for us when we arrive. Okay? Ang opposite naman, kapag whatever treasures na ini-store up naman natin sa kalangitan, yung po ay naghihintay lang daw sa atin sa ating pagdating. Okay, so saan po pa tayo, no? If your treasure, ang treasure mo dito sa lupa, iiwanan mo lang daw yan ng mga kapatid.
Okay? But then kung ang treasure natin ay ini-store up natin sa kalangitan, para lang nag-i-invest tayo both here, mga kapatid eh. Hindi ba dito sa lupa nagde-deposit tayo sa bangko, nag-iipon ka, no? But then, sabi nga din, yung mga naiipon natin sa bangko dito sa lupa, hindi naman natin madadala yan. So, ibig sabihin, doon tayo mag-deposit, doon tayo maglagay, no? Yung sa kalangitan ng ating pong, doon tayo magbangko, doon tayo mag-ipon because it will really reap eternal reward, mga kapatid. And it will just be there waiting for us when we will be arriving in the presence of the Lord, no? Sabi nga natin. So, I believe ito po yung dapat nating pong gugulin sa ating buhay, no? Especially when the time that we are just waiting for sa ating pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Okay, suppose I offered you 1,000, sabi dito, dollars today, sabi nung lesson, to spend however you wanted. Kunyari, bibigyan daw tayo ng $1,000 ngayon, no? Para gamitin natin kung ano man ang gusto mong gamitin, or offered you $10 million 1 year from now and that amount every after that, what would you choose? Okay? So alin daw yung pipiliin natin? Yung magkaroon ng $1,000 today na to spend however you wanted, na pwede mong gamitin kahit anong gusto mong gamitin yon, or i-offeran daw tayo ng $10 million 1 year from now. Okay? So anong gagawin mo? Pipiliin mo ba yung 1,000 na pwede mo nang maggamit ngayon? Or pipiliin mo yung 10 million pero makukuha mo yung 10 million after 1 year pa? No? After that year. Okay, so alin ba ang pipiliin natin dito, mga kapatid? No? So alin ba dito ang ating pipiliin? Some of us maybe siguro pipiliin natin kasi kung nangangailangan ka na, talagang kukunin mo na yung $1,000, no, na talagang pwede mo na magamit. Pero meron naman sa atin naman, pero siguro you will choose $10 million 1 year from now, no, that amount and that amount every after that, would you alin daw dito yung ating pipiliin? Okay, so only a fool will take the $1,000 daw. Yung sabi nga natin, if you are wise enough, hindi mo pipiliin yung $1,000 lang. Okay? When we grab on to something that will last only a moment, kapag tao yun po, pinipili daw natin yung mga bagay na talagang na mananatili lamang panandalian, forgoing something far more valuable that we could enjoy later for much longer, we are not just making the wrong decision, no? We are making a foolish decision. So, hindi lang daw po maling desisyon yon, mga kapatid, kundi ito raw po yung hindi maganda talagang desisyon, no? Na it is a foolish decision when you try to choose things na sa alam mo na talagang panandalian lamang at madali lang mawawala, no? Pero napakaganda naman yung that we could earn such kind of thing na although kahit matagal yon, but then alam naman natin na talagang pong na ito po we will benefit out of it. Okay? So questions to ponder and reflect, no, as we end. What is the difference between an owner and a steward? No, alam na natin na sagot yan, mga kapatid. We are not owners. We are just stewards. Dapat yan po yung ating pananaw, mga kapatid. Sa lahat ng bagay na meron kayo, ano man yung meron kayo ngayon, you are just stewards of all those things. Hindi nyo pag-aari yan, mga kapatid. Kaya madali mo ibigay uli yan kay Lord. Kasi sa Kanya yan lahat. Pati buhay natin, Kanya yan. Binili na tayo ng banal na dugo. Tinubos tayo sa ating pong pagkakaalipin. Kaya pati itong buhay natin, hindi natin pag-aari ngayon. Pag-aari na yan ng Panginoon kasi binili na tayo ng ng bugtong na anak ng Panginoon nung siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo. No? Kaya nga, pag-aari na tayo ng Panginoon. We are God's possession now. So when you make spending decisions, do you think like an owner or like God's money manager? Tayo po ay manager lang ng perang Panginoon. Kaya kung ikaw yung manager lang, katiwala ka, mag-a-affect yan sa paggasta mo. Kasi hindi mo pera yan, kaya gagastahin mo lang ng maayos. Kasi hindi mo naman talaga pera yon. Pero kung tinuturing mong pera mo yan, eh talagang gagawin mo lahat yung gusto mong gawin doon sa pera mo. Pero we are not owners of those money. We are manager of the money of God.
Kaya nga, kapag ganun ang paningin natin, gagamitin mo lahat yung bawat pati kusing o bawat pera o barya ng maayos kasi hindi natin pag-aari yon. Kasi i-account natin, pati yung barya na yan, i-account natin mga kapatid. So before making spending decision, bago daw tayo mag-decide ng gusto ano man yung bibili natin o saan ano man gagamitin natin, do you remind yourself that it is God's money and ask Him if it is how He wants His money spent? So kapag tayo po'y bibili, tinatanong ba natin ng Panginoon Diyos, mga kapatid? Kasi pera niya yun eh. So tinatanong ba natin ng Panginoon kung ano ba ang gusto niyang gawin doon sa pera niya? Napaka-importante po yung mga desisyon na yan, mga kapatid, kapag tayo po ay gagamitin natin yung mga bagay na pag-aari ng Panginoon. Kasi kung yan ay pag-aari ng Diyos, tinatanong natin sa kung paano natin gagamitin yon. Kasi hindi natin yung pag-aari, ito'y pag-aari ng ating Panginoon Diyos. Napakagandang i-ponder upon ito, mga kapatid, at makakatulong po yan sa ating pong buhay, no? He who lays up treasures in heaven looks forward to eternity, is moving daily toward his treasures. To him that is gain. He who spends his life moving away from his treasure has reason to despair. He who spends his life moving toward his treasures has reason to rejoice. So are you despairing or are you rejoicing? No, kaya nga napaka-importante po yung how we view ourselves, no, where is our treasure? Is our treasure here on earth, mga kapatid, as I end, or our treasures are indeed in heaven, no, that will reap eternal reward, no? Hindi tayo magdi-despair because by the time come, but we will be rejoicing because pagdating natin po in the presence of the Lord, sabi nga natin, we have stored up things in heaven na talagang waiting for us, no? Ito po yung mga eternal rewards na ibibigay sa atin ng Panginoon on how we have used His money and possession and how we have used all those things, no? In our lives here on earth. Kaya napaka-importante po yung ating pong buhay dito sa lupa, mga kapatid, the way we handle those material things at yung mga bagay na interest sa atin ng Panginoon. Kaya I hope this will be a reminder to all of us as I end. So praise the Lord po, mga kapatid, that we have already completed another lesson sa ating pong module number 3. And that is about wealth and possession. So let me just stop this.